Bamboo industry ng bansa patuloy na pinapalago ng Department of Science and Technology. Sa katunayan, isang summit ang idinaos na layong isulong ang kaunlaran nito sa tulong ng teknolohiya at ng innovation. Silipin yan sa sentro ng balita ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nagsama-sama ang mga kinatawan mula sa mga lokal na pamalaan, akadim, mga maliliit na negosyante o MSME, researchers at maging mga grupo ng mga magsasaka para sa 2026 Bamboo Technology and Innovation Summit na ikinasa ng Department of Science and Technology. Layon nitong mapalawig ang oportunidad, pagsasaliksik, inobasyon at industry applications gamit ang kawayan. Kasama rin sa summit ang mga eksperto mula sa ibang bansa upang makipagdialogo sa mga lokal na eksperto at mga magsasaka. What we're bringing now in Cebu is not only the technologies, not only institutions that are into bamboo, but the global perspective. We have been into several countries the past years, and so we saw already what the other countries are doing. Networking with global firms, being able to find out a global perspective on bamboo. Layon din ng DOST Central Visayas na mapalawig ang textile industry na gumagamit na ng kawayan. As of the moment, I think we have identified that we have niche roles in terms of creative industries, furniture industries, and that's where we are going to provide support the UST Region 7, just like with our furniture testing services and coordinating with Research and Development Institute of the UST, like Philippine Textile Research Institute for Bamboo Fabric or the Kawayan Initiative. More importantly, this summit has been, this is actually the, how do we call that, the summit of all the coordination meetings with our Cebu Bamboo Industry Development Council. Samantala, dalawang hub ang binuksan sa compound ng DOST Region 7. Ito ang Central Visayas Regional Innovation Hub na tutulong sa pagpapalakas sa startup and innovation ecosystem sa rehiyon. At ang Central Visayas Smart Agritech Hub o Saray Regional Hub na magbibigay ng science-based at data-driven na mga tools para makatulong sa mga magsasaka at LGUs na mapalago ang agricultural productivity at climate resilience. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.